Araling Panlipunan, Week 5, Matatag Curriculum. Mga pinagkukunang yaman ng bansa, likas na yaman, enerhiya. Maikling balik-aral. Kunan ang patlang ng angkop na salita upang mabuo ang sanaysay. Gamitin ang mga letlang nagsisilbing gabay upang mabuo ang salita. Ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman. Ang ilan sa uri ng likas na yaman ng Pilipinas ay yamang tubig at yamang gubat. Ang mga halimbawa ng yamang gubat na kapaki-pakinabang sa ekonomiya ay punong kahoy, hayop, halaman, bulaklak at watershed. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Likas na yaman. Ito ang mga bagay na nanggagaling sa lupa, tubig, gubat, enerhiya, at iba pa. Kagubatan, isang uri ng likas na nakapaligiran na maraming puno at halaman, tinitirhan ng mga hayop. Enerhiya, isang uri ng lakas na may kakayahang mapagana ang mga bagay upang maging kapaki-pakinabang sa tao. Pagproseso ng pag-unawa. Malayang talakayan ukol sa kahulugan ng enerhiya. Pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas at mga uri nito. Enerhiya, isang uri ng lakas na nagpapaandar sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa kapaligiran, ekonomiya at kultura. Pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Renewable energy sources. Ito ang mga uri ng enerhiya na nagmumula sa likas na nakapaligid sa atin tulad ng sikat ng araw, hangin na umiihip at iba pa. Ang mga enerhiya na ito ay mabilis na mapapaligtad at hindi basta-basta nauubos. Non-renewable energy sources. Ang non-renewable energy sources naman ay mga enerhiya na hindi madaling mapalitan. Ang ibang uri nito ay tumatagal ng daang taon bago mapalitan. Halimbawa nito ay fossil fuels, coal, petroleum, at natural gas. Uri ng renewable energy sources. Solar energy. Ito ang uri ng enerhiya na nagmumula sa init ng araw. Ang init na ito posibleng nagpagmulan ng kuryente. Wind energy. Ang ganitong klaseng enerhiya ay pinapatakbo ng hangin gamit ang wind turbine na siyang nagbibigay ng kuryente. Ang halimbawa nito ay ang windmills sa Ilocos Region at iba pang bahagi ng bansa. Hydroelectric energy. Ang renewable energy na ito ay pinapagana ng malakas na agos ng mga yamang tubig tulad ng Maria Cristina Falls na matatagpuan sa Lanao del Norte. Geothermal energy. Isang malinis na enerhiya na nagmumula sa init ng ilalim ng lupa. Matatagpuan ang ganitong uri ng enerhiya sa Albay, Laguna at Leyte. Uri ng non-renewable energy sources. 1. Coal. Isa sa pinakagamitin na uri ng enerhiya sa ating bansa kung saan minimina sa ilalim ng lupa at sinusunog upang makalikha ng kuryente sa mga industriya at kabahayan. 2. Langis. Oil. Ang langis ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw upang mapagana ang mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng sasakyan. Ito ay nakukuha sa paghukay mula sa kailaliman ng lupa. Ang iba ay sa mga karagatan. Natural gas. Isang uri ng fossil fuel na matatagpuan sa ilalim ng dagat o lupa.
Ang Pilipinas ay gumagamit ng enerhiya na ito na matatagpuan sa Palawan na kung tawagin ay Malampayan Natural Gas. Tamang hinaharap sa yamang enerhiya. Kulang na supply ng enerhiya sa Pilipinas. Mga sanhi. Lumalaking populasyon ng bansa. Nanganganib na pagkaubos ng pinagkukunan ng enerhiya. Mga epekto. Mahal na singil sa enerhiya sa Pilipinas. Madalas na pagkawala ng supply ng kuryente sa ibang panig ng bansa. Mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Pag-import ng supply ng enerhiya mula sa ibang bansa. Pinatnubayang pagsasanay. Maglista ng 10 paraan kung paano makakapagbahagi ng pagtitipid ng enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Isulat ito sa inyong papel.